Medyo maiksi lang to, sobrang maiksi lang. Hindi siya tulad yung iba na mahaba. Meron siyang 13 minutes saka 11 minutes na ang sabi, Isabong Massacre. Ito yun. Tingnan nga natin ang masasabi dito ni Attorney Rene Bueno. Mukhang nagle-level up si Attorney. Mayroon na siyang PowerPoint. Gumagamit na rin siya ng StreamYard yata dito or Zoom. Tingnan natin. Punta natin sa Attorney Rene Bueno. Isabong, Taal Lake, Mass Killing, Crimens, Katiwalaan at Karapatan at by Attorney Rene Bueno. Buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras at sa mga mag-aaral ng law schools sa different universities and colleges. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ano? Sa episode na to ay ating pong pag-uusapan itong isang napakahalagang issue. Ang di umano'y pagpatay sa mga manlalaro ng Isabong at ang pagtapon sa kanilang mga katawan sa lawa ng Taal doon sa Taal, Batangas. Ang kasong ito ang maraming mahalagang katatungan tungkol sa legalidad ng Isabong at ano ba ang mga pananagutan. No? Shout out Priscilla Castro. Shout sa ganitong klaseng krimen. At yung pagpapatupad ng batas tungkol sa Isabong. So dito susuriin natin sa episode na to kung ano ba yung mga sangkot na krimen, ano ba yung mga lunas o remedyo ng mga kaanak ng mga nasawing manlalaro ng Isabong. At yung implikasyon no, ng mga allegedly participation ng ilang mga opisyales ng ating estado. Alam niyo tong Isabong na to, ito po ay pinagbabawal na way back in 2022. At hindi nga lamang natin maintindihan kung bakit ito ay nagpapatuloy pa rin sa kabila ng mahigpit na itong pinagbabawal simula ng 2022. At ayon nga sa ulat, mahigit 100 na ang mga nasawi, mga ipinapatay allegedly na mga manlalaro ng Isabong. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba kung sino ang mastermind. Nito lamang nakaraang araw ay may mga lumitaw na mga usapin na ang isang movie and TV personality na allegedly babae ay sangkot din dito sa illegal na Isabong. So susuriin natin, pag-uusapan natin ang mga detalye ng mga posibleng krimen na ginawa ng mga sangkot sa pagpatay allegedly sa mga manlalaro ng Isabong at ano ang dapat na corresponding penalty na dapat ipataw sa kanila at ang mga remedyo ng mga kaanak ng mga biktima na Isabong. Sige, okay, puntahan na po natin yung mga relevant provisions of the Revised Penal Code. Ang una pong pumasok sa akin dito, yung tinatawag nating kidnapping under Article 267 of the Revised Penal Code. Ang sabi po dito sa 267 na artikulo ng ating Kodigo Penal ay kung ang isang tao or biktima, in this case, ay illegal mong pinagkaitan ng kalayaan, naaangkop ang provision na ito. At ang kaukulang kaparusahan ay reclusion perpetua to death kung ito ay may kasamang pantubos o kaya ay ito ay ginawa ng isang otoridad o kaya worst case, namatay yung biktima. Agoy. So kidnapping yan under Article 267. At ang pangalawang may kaugnayan dito sa kaso na to ay yung Article 248 na kung tawagin natin ay murder. Kung ang biktima ay pinatay sa pamamagitan ng paggawa ng isang plano prior to murder, pinagplanuhan niya talaga o kaya ay may kasamang pagtataksil, no? O kaya ay napakalupit ng paraan kung paano mo pinatay ang biktima. Ito ay hindi simpleng homicide.
ito ay magiging isang kwalipikadong pagpatay or murder. At sa kaso na to sa isabong, kung nauna yung kidnapping bago mo siya pinatay, ang magiging resultang krimen na ipapataw sa iyo ay kidnapping with murder. Yan po sa legal parlance, ang tawag dyan ay Compound crime. compound crime. Ang ibig sabihin ng compound crime, kung may isang act, there is a single act, but it resulted to or more grave or less grave felonies. Yan po ay isang compound crime. Okay, at ang pangatlo, yung tinatawag nating conspiracy o sabwatan ng mga nag-participate dito sa krimen sa isabong. Sinasabi sa Article 8 na kung ikaw ay hindi naman talaga directly nag-participate doon sa aktual na pagpatay sa mga biktima, pero ikaw naman ay sumali doon sa plano. Kasali ka doon sa mga meeting, nakikipag-usap ka, nagsasuggest ka pa nga. So, ikaw ay maaaring masangkot sa krimen na kidnapping with murder. Kasi sumali ka doon sa pagpaplano eh. Kasi sa conspiracy, even though you do not have actual participation, pero kasama ka naman doon sa pagpaplano kung papaano gagawin ang isang krimen. New Colgate Total, our best science, helps prevent oral care concerns. Abay sangkot ka, no? Magiging isa kang principal na maituturing sa pag-commit ng isang krimen. Kasi may mga balitang lumabas na mayroong mga ilang otoridad na sangkot dito sa pagpaplano, o kaya ay nung isang araw nga ay napapabalita na isang sikat na movie and TV personality na babae ay hindi nadawit dito, no? Sino yun, guys? Sa Sino yun? commission of this na karumal-dumal na krimen na ito, na kung saan Sino yung dinadawit? kidnap, pinatay, tinapon sa lawa ng Taal ang mga biktima ng isabong na ito. Ay, really, Sir Leonardo, kung meron na? ikaw ay walang direct participation sa pagbaril, sa pagtapon doon sa lawa, pero kasama ka naman last month, 2 weeks ago, o last year sa pagpaplano ng isang karumal-dumal na krimen, abay kasali ka sa magiging principal sa krimen o sa mga krimen na nagawa na may kaugnayan sa pagpatay sa mga manlalaro Si Gretchen. ng isabong. Si Ito yung Gretchen. Barreto? pinaka-controversial na bahagi. Oo nga. May mga pangalan kasi ng mga tauhan ng pagpapatupad ng batas. Allegedly, may mga retiradong pulis, militar, at mga lokal na opisyal na lumalabas bilang mga posibleng tagapagtanggol or kalahok sa mga illegal na operasyon ng isabong. Ang pagiging legal ng isabong sa ilalim ng nakaraang administrasyon na may kaugnayan din dito. Ang hatol ng Korte Suprema sa Secretary of National Defense versus Manalo noong 2008 ay nagtatag na ang karapatan sa seguridad ay kinabibilangan ng proteksyon mula sa mga banta, kahit na mula sa mga pribadong aktor. Kung ang gobyerno ay nagkulang sa tungkulin nitong mag-imbestiga o sinadyang tinakpan ng mga krimen, ang mga opisyal ay maaaring managot sa command responsibility. Ibibigay ko sa inyo ang mga ilang desisyon ng Korte Suprema na may kugnayan dito. Yung People versus Saleh na dinesisyonan noong 2021. Sa kidnapping with murder, ang intensyon na pagkaitan ng kalayaan ay dapat na nauna sa pagpatay. Ang takbo ng mga pangyayari ay napakahalaga sa investigasyon. Sa People versus Ortiz 2012 Supreme Court decision, kahit na ang moral na suporta o presensya sa panahon ng pagpaplano ng isang krimen
ay sapat na upang maituring na pagsasabuatan. Hindi mo kailangan maging triggerman upang managot. Basta kasali ka sa pagpaplano. Ikaw ay principal na may tuturing. Yan ang sabi ng People versus Ortiz. Sa Oposa versus Factora naman, although 1993 case to, ang sabi ng Korte Suprema, ang mga opisyal ng gobyerno ay tinuturing na tagapangasiwa ng kapakanan ng publiko at mananagot sa kapabayaan sa pagprotekta sa mga mamamayan. Ang mga doktrinang ito ay napakahalaga lalo na kung may hinala ng pagtatakip o pakikialam ng mga opisyal natin. Paano kung wala pang bangkay? Pwede ba silang kasuhan? Oo, ngunit mas mahirap. Ang circumstantial evidence ay maaaring sapat kung ito ay malakas, pare-pareho, at tumuturo sa konklusyon na naganap ang isang krimen. Ang mga patotoo ng mga saksi, yung CCTV footage, mga mensahe, at mga recording ay maaaring gamitin. Gayunpaman, ang pisikal na ebidensya tulad ng mga bangkay, mga ulat ng forensic at DNA ay napakahalaga para sa pagtatag ng corpus delicti, yung tinatawag nating katawan ng krimen, at chain of custody. Ang mga pamilya ng mga nawawala ay maaari magsampa ng writ of habeas corpus upang pilitin ng gobyerno o mga suspect na ipaliwanag kung nasaan ang mga biktima. Kung may pattern ng enforced disappearance, maaari ring magsampa ng writ of amparo. Isang protection order para sa mga pamilya, saksi at mga nakaligtas laban sa mga banta o panliligalig. Naalala ko itong writ of amparo no kumuha ako ng bar exam. Isa to sa mga katanungan sa political law. Kung ang mga grupo ay nagsasagawa ng extrajudicial killings na kumikilos bilang hukom, hurado at tagapagpatupad, ito ay sumisira sa batas. Ang patuloy na operasyon ng iligal na isabong ay nagpapahiwatig ng malalim na katiwalian. Ang Department of Justice at ang Philippine National Police ay dapat magsagawa ng isang malayang investigasyon, posibleng magtatag ng isang task force upang harapin ang mga nawawalang manlalaro ng isabong. Ang buhay po ay mahalaga. Hindi tayo maaaring manahimik kapag may mga pinapatay at nawawala na lamang na parang bula. Suportahan natin ang mga pamilya ng mga biktima sa kanilang paghahanap ng hustisya. Dapat bang magkaroon ng investigasyon sa Senado? Kailangan ba nating buhayin muli ang reforma sa pagpapatupad ng batas? Ito ang mga katanungan na dapat nating pag-isipan. So ang konklusyon ko dito ay ganito. Ibinubunyag ng kasong ito ang mga pagiging komplikado ng hustisya sa Pilipinas na ipinakikita ang potensyal para sa pakikilahok ng Estado at ang mga hamon sa pagsisiyasat ng mga krimen na may limitadong ebidensya. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pag-uugit sa batas at pagprotekta sa mga karapatan ng lahat ng mamamayan. So sana po ay may natutunan muli kayo dito sa ating episode tungkol sa issue ng mga nawawalang manlalaro ng isabong. Hanggang sa susunod na episode, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Aba, nagle-level up si Attorney Rene Bueno, mabsat, no? Meron na siyang pa-PowerPoint, meron na siyang like, subscribe. Talaga lang. So, support natin si Attorney Rene Bueno, mabsat, no? Kasi marami tayong natututunan sa kanya, especially sa batas. Ibang klase, mga kapsat. Grabe naman itong mga biktima ng isabong, mga kapsat. Grabe si Leonardo. Allegedly daw, si GB daw, Maestra Paul, pero hanggat di siya nasasampa ng kaso, alleged pa lang.
GB stands for Gretchen Barreto? Tama ba? Sigurado dyan, Maestro Paul, masalapi ang mastermind yan. Merong nakuha ang mga buto sa ilalim ng... Hindi ko pa nakuha wala akong idea dito sa Leonardo. Hindi ako updated dito sa isabong na to. Sa mga biktima kung ano man nangyari. May nakita ko kay Attorney Recto na parang dawit si Bato de la Rosa. May nakita ko na doon sa isang vlog ni Attorney sa punto niya na parang ayun nga parang basta parang yun yung parang kung sino yung basta may na isabit yung pangalan doon ni Bato de la Rosa. O siya. Guys, puntahan naman natin si Attorney Claire ulit pero ito sa channel naman niya, no? Ano ba yung next topic dito ni Attorney Rene? Atras